Sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, nauwi sa barila ng pag-iwas ng isang sasakyan sa police checkpoint sa Calauag, Quezon. Patay ang dalawang sakay ng AUV na kapwa hinihinalang gun for hire. Ating saksihan. Bandang alas 3 ng hapon kanina nang magkaroon ng shootout sa pagitan ng mga operatiba at mga hinihinalang gun for hire sa Calauag, Quezon. Ayon sa Quezon Provincial Police Office, hindi huminto sa police checkpoint sa bahagi ng barangay Sumilang ang dalawang sospek na sakay ng isang AUV. Pagdating doon sa checkpoint, pinapara siya ng ating mga tropa. Hindi siya huminto at nagpaputok sila ng baril kung saan nagkaroon nga ng palitan ng putok. Naabutan ng mga pulis ang mga sospek at doon nagpatuloy ang barilan. Nang humupa ang barilan, natagpuan ang dalawang sospek na wala ng buhay. Ang isa hindi na nakalabas ng sasakyan. Ang isa pang sospek natagpuan sa gilid ng highway, bumagsak na may mga tama ng bala. Wala namang nasugatan sa hanay ng mga pulis. Marami siyang kaso, ayun yung tinitignan natin dahil marami siyang mga naipile sa kanya na murder cases. Pero karamihan dyan, winidraw ng complainant at yung iba na-dismiss. Dumating din ng soko sa pinangyarihan ng shootout para magsagawa ng pagsisiyasat. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Na-inquest na ang dalawang lalaking nahulikam na nagnanakaw ng rolyo ng alambre sa umaandar na truck sa Maynila. Saksi, si Salima Refra. Sa kuhang ito sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Maynila noong Martes ng gabi, kita ang mga lalaking isa-isang kumukuha ng mga nakabalot na bagay mula sa isang truck. May punto pang kahit umaandar, patuloy sa pagkuha mula sa truck ang mga lalaki. Wala. Ano yun? Parang alambre. Ang dalawang jumper boys sa video natuntun at naaresto ng MPD Station 1 sa Tondo, kaagapay ang mga opisyal ng barangay. Sa tulong na rin ng mga barangay officials, naturo nila yung mga suspect na yon na nagsusugal doon sa tabi ng Mel Lopez Boulevard. Kasi kapag nakahanap na naman sila ng chance, muli na naman silang gagawa ng krimen. Nakakuha tayo sa kanila ng improvised firearms. Natukoy na mga rolyo ng alambre ang mga mistulang gulong na ninakaw mula sa truck. Mismong si Manila Mayor Isko Moreno ang nang-usisa sa mga naaresto. Taga-Caloocan ka pa? Dumayo ka pa rito, walang yaka. O nyatang kita eh. Magkano man nabenta? Okay. O 200. Sa kanila, easy money. Pero kung naibenta yung 200, sa may-ari ng negosyo at sa pahinante, nakawawa naman, at saka driver, kakargo sa kanila yon. Ngayon ko lang po nagawa yan kasi wala pong pangkain. Dinayaw lang din po sa kanila yun eh. Na-inquest na ang dalawa para sa mga reklamong illegal gambling at illegal possession of firearms. May pakiusap naman si Moreno sa mga dumaraan sa Mel Lopez Boulevard. Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo ng to call the attention of everyone. No? Kumbaga, tulong-tulong na tayo. Create noise and attract and get the attention of our enforcement unit. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra ng inyong saksi. Malapit lang sa itinayong flood control project pero problema pa rin ang pagbaha para sa ilang taga-Valenzuela. Sa isang barangay roon, matatagpuan ang dalawang pinakamahal na flood control project sa Metro Manila, batay sa sumbong sa Pangulo website. Saksi, si Marie Zumali. Sa tuwing hahagupit ang bagyo o habagat, isang lungsod ng Valenzuela sa agad na binabaha. Kaya ang pamahalaan may mga itinayo ng flood mitigation facility kabilang ang pumping station na ito at river wall sa barangay Venteriales sa Valenzuela. Base sa sumbong sa Pangulo.ph, ang pumping station na ito ay natapos itayo noong 2024 at nagkakahalaga ng mahigit 234 million pesos. Naunang matapos itayo ang river wall o road dike na ito noong 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 200 million pesos. Ang dalawang proyektong ito ang lumalabas na dalawang pinakamahal na flood control projects sa NCR.
Pero sa kabila ng malaking pondong inilaan, reklamo ng mga residenteng nakatira sa may tabing ilog, nakatabi lang din ng itinayong pumping station at river wall, tuloy ang pagbaha sa kanilang lugar. Sa dalas nga raw ng baha, kita pa ang bakas na iniwan ng tubig sa kanilang mga pintuan gaya sa bahay ni Elda. Pag umuulan dito, hindi na po nawawala sa amin yung babahain talaga kami. Siyempre po may kaba, tapos lagi namin nasasabi na, anong naman ang silbi ng ano na yan? Ng pumping parang mas mabilis po ngayon tumaas yung tubig. Sa akin po panghihinayang kasi yung ginastos na sobrang laki, wala ring silbi na na itulong sa aming mga tao dito. Mas lumala pa. Ibig sabihin, gumastos ng wala, useless. Yung ginastos, hindi naman namin napakinabangan, lalo lang kaming nahirapan. Pag umulan na, ayan na, babaha na, nakakatakot na, papasok na sa loob ng bahay. Matagal pong umupa sa loob ng bahay yung baha. Pero dinipensahan ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang mga proyektong ito. Ang na-notice ko nandito na mas mataas po ang high tide na ngayon sa nangyayari, no? Mas ang rainfall natin is double, triple the number, no? So, in Valenzuela naman po, masasabi ko wala po tayong tulad ng mga lumalabas sa balita ngayon na ghost projects, no? Everything was funded, everything was ginagamit ho. Hindi perfect, I admit, but this will mitigate. Yung flood wall na nakita nyo ho, talagang ang laking protection po yan sa amin. Maging ang DPWH NCR, kumpiyansang walang sabit ang kanilang mga flood control project. From 2022 to 2025 po, there's a total of 1,692 projects po na flood control dito sa NCR. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Pipirma ng Memorandum of Agreement ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela at UP Resilience Institute para makapagtayo rin ng drainage at flood master plan sa susunod na 3 taon para makatulong daw sa malaking problema ng pagbaha sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Idineklarang tapos na pero hindi mahanap ng mga taga-barangay ang halos 193 million pesos na dikeng ipinatayo umano sa Nauhan Oriental, Mindoro. At sa gitna ng issue sa flood control project sa bansa, may mga nananawagang magbitiw sa pwesto si Public Works Secretary Manuel Bonoan. Saksi, si Maki Pulido. Tubig River, Sitio Dique. 192.99 million pesos ang pondong inilaan para sa road dike sa Sitio Dike, Barangay Apitong, Nauhan Oriental, Mindoro, batay sa impormasyon mula sa Sumbong sa Pangulo website. Pero punto ni Senador Panfilo Lacson sa privilege speech kahapon, ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang Barangay Apitong at kinausap si Kapitan. Ito po ang Sitio Dike. Yan po, kahit isa pong project na mega dike, wala po kayong makikita. Subukan nyo na bang hanapin? Baka naman nandyan lang sa tabi. Ay ako po, 50 years na dito, na nakatira. Ay wala po, ito po Sitio Dike. Wala po kayong makita for year yata po ng 2024. Nasana ko na isagawa po yan, ay hindi na po naapektuhan itong barangay namin. Hindi lang daw yan ang nawawala, ayon kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Hindi rin daw nila mahanap ang 4 sa 6 na proyektong nakalista sa 2024 at 2025 General Appropriations Act na may kabuuang halaga na mahigit 1 bilyong piso. Sa 2024 budget, nakalagay ang isang 300 million at isa pang 200 million, parehong road dike esplanade construction project para sa Sitio Dike. Na-construct ba nito nila somewhere? Or hindi pa nila nagagawa? That I do not know. But definitely, wala. Nang silipin naman nila ang 2025 General Appropriations Act, may 3 pang proyekto sa Barangay Apitong na tig 300 million pesos. 2 lang ang natunton ni na Kapitan, parehong nasa Sitio San Isidro ng Barangay Apitong. Ito ang isa, may mga nakabaon ng ilang sheet piles at nakatambak na ilang bakal. SunWest Inc. ang construction company ayon sa Kapitan ng Barangay. Nakalinyang proyektong ito sa sirang dike sa mag-asawang Tubig River na SunWest din ang kontratista. Bakit niyo po alam na SunWest?
ay yun po nakikipag-coordinate sa akin. At Bakit po sila nag-coordinate? pinaalam po nila na may project po dito. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng SunWest Inc. Sabi ng Media Office ng Department of Budget and Management, iche-check pa nila kung nailabas na ang pondo para sa 4 na proyektong hindi matuntun sa Barangay Apitong. Malaking bagay daw sana kung may flood control project dito. Dahil kung nakikita man natin na tuyo ngayon ng ilog, kalimitan tuwing pagsapit ng last quarter ng taon ay tumataas ang tubig sa ilog kaya't matinding pagbaha ang kanilang nararanasan. Ang lugar na ito ay binabaha at may mga naanod pong bahay diyan, mga hayop at mga bukid na naapektuhan. Kaya sobrang nakakalungkot po at nakakagalit dahil pati barangay namin ay nagamit sa ganitong mga pangyayari. Sa Kamara, aprobado na ang pagbuo ng House Infrastructure Committee na binubuo ng 3 komite na mag-iimbestiga sa umano'y maanumalyang infrastructure projects kasama ang para sa flood control. Magkakaiba ang reaksyon ng mga kongresista. I take the position that it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible conflict of interest. When there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well to the public. Nakaharap tayo sa taong bayan. Kung ito ay parang insinuation natin, lulutuin natin yung investigasyon, nakakaya rin po at babagsak din ang credibility ng Kongreso. So I think tama rin po na ibuo na yung TRICOM na yan. In the event that a legislator, a congressman or a senator is named in the course of inquiry, they will be given the right to reply in that inquiry, but we will immediately recuse from further investigating and endorse it first to the DepDep. Diba? They have stated already that they will be undertaking independent investigation on all the projects, and if the President will create an independent probe, we will also endorse it to them. May mga nagpapalutang din na baka panahon nang magbitiw si Public Works Secretary Manuel Bunoan. Bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? Sa'yo, Secretary Bunoan, kung may kaunti pa na kahihiyan dyan sa katawan mo, have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni DPWH Secretary Manny Bunoan kaugnay rito. Pero nang tanungin siya kahapon kung magli-leave siya sa gitna ng investigasyon, I think ang delikadesa naman po dito is actually hindi lang po naman flood control project ang aking sinusulong dito sa DPWH. So, napakarami po yung other big project that would warrant my kwanto ngayon dito. At as you said, yun po, I leave it to the President po. Opo. Nung niya, decision po nila. Tingin naman ni Senate President Pro Temp Jinggoy Estrada, I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bunoan yung mga nangyayari sa baba. No? So hindi naman niya mamonitor yan eh. No? Kaya lang, ang problema niya, command responsibility. That is his responsibility as Secretary of the Department. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, nakalihim noong Aquino administration, china-chap-chap umano ang mga proyekto ngayon para district engineer ang humawak, imbes na ang central at regional offices. Wala nang umaabot sa central office ngayon. Halos wala na din umaabot sa regional director. Lahat under the district engineer. Kaya kung may 1 billion project, itcha-chap-chap na nila yan sa tagpo 150 para hindi na umakyat. Aminado si Singson noong panahon niya may kalakarang padulas sa district level. Sinabi daw niya kay dating Pangulong Noynoy Aquino na pabayaan na ang 10% parte ng mga nasa baba. Admittedly, may mga pangangailangan sa district level yan. Pero sa ngayon, grabe na daw ang sitwasyon. Na-bastardize ng doble-doble. Dagdag pa niya, nag-iwan ng Administrasyong Aquino ng 351 billion peso flood control master plan pero hindi ito inaksyonan ng mga sumunod na administrasyon. Hinihingan namin ng pahayag ang mga sumunod na DPWH Secretary noong Duterte administration. Sina ngayoy Senador Mark Villar, Rafael Yabut at Roger Mercado. Sabi naman ng palasyo, wala silang natanggap na flood control master plan mula sa Duterte administration. Tinanong po din natin si Secretary Bunoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Walang natanggap na turnover mula
kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mahigit 12,000 kilo ng double dead na karne ang nasamsam sa Marilao, Bulacan. Arestado ang 7 individual na nagkakarga ng hot meat sa truck. Saksi si Marisol Abduraman. Kahong-kahong karne ang nasabat ng Marilao Police nang matsyempuhan ang pagkakarga ng mga ito sa mga trucks sa Barangay Santa Rosa 1 sa Marilao, Bulacan. Simple lang ang unang nasita. Hiningan po silang dokumento, wala po silang maipakita, kaya po kinumpiska na po namin yung 435 boxes po ng hot meat. Pero higit pa ang nabisto nang abisuhan na rin ng pulisya ang National Meat Inspection Service o NMIS. Expired na po yung mga label ng karne. Ang NMIS na po yung nagsabi po na hot meat po ito. 435 kahon ng mga double dead na karne ang nasabat. Mantakin nyo kung nakarating sa palengke ang mga karneng aabot sa 12,500 kilo. Ang presyo aabot sa 2.3 million pesos ang halaga. Posible po ito na ibenta sa public. Pero sabi umano sa pulisya ng 7 nahuli ng mga double dead na karne at galing sa bayan ng San Miguel, ipapakain lang ang mga ito sa mga isda sa bayan ng Pandi. Inaresto sila at nahaharap sa reklamong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa publiko sa pagbili ng mga double dead na karne. Hindi rin po ito dumadaan sa tamang proseso. Makakaano po tayo dito ng salmonella na ikasisira po ng ating mga tiyan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Naperwisyo ng ulan at baha ang ilang mag-aaral sa Bacolod at Maguindanao del Sur. Sa Davao City naman, binahari ng isang evacuation center kung saan sumisilong ang mahigit 50 pamilyang nasunugan. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Halos hindi makausad ang sasakyan na ito dahil sa lalim ng baha sa entrada ng isang paaralan sa Barangay Granada sa Bacolod City kahapon. Ang ibang estudyante lumusong na, pero karamihan stranded. Insecure lang naman mga teachers na wala na yung mga sagay pa attempt. There are some magin visit sa ilang parents. Ang iban ginulatid, pahulat naman ng rescue. Ang tubig sa drainage system sa tabi mismo ng gate ng eskwelahan umapaw na. Ang isa sa mga tinitingnang dahilan ng pagbaha, ang mga nakatambak na basura. Nagbaha gid sir, so meaning mga kabataan hindi katabo. Doon na trap gid sir gali nagklag ang mga basura. First time na siya natabo sa dako sang tubig. Kag ang mga basura binagkuan nagatumpok, nag-build up ang tubig. So siya nag-bounce back sa balik sa ilang eskwelahan. Plus ang sagbot na nagbara. Nagsagawa na ng clearing operations sa baradong daluyan ng tubig at iba pang bahagi na binaha sa paaralan. Wala pang tugon ng Bacolod City LGU at DepEd Bacolod City kaugnay ng problema sa pagbaha. Doble dagok naman ang hinaharap ng may evacuee sa isang paaralan sa Barangay R. Castillo sa Davao City. Ang mga lumikas matapos masunugan, binaha naman sa kanila ngayong sinisilungan kasunod ang pag-ulan doon kahapon. Nabasa ang flooring ng kanilang mga modular tent kaya inilipat sa mga classroom ang mahigit 50 apektadong pamilya. Sa South UP, Maguindanao del Sur, pahirapan din sa pag-uwi ang mga estudyante at guro dahil sa baha. Ang ilang motorsiklo, kinailangan pang itulak para lang makatawid. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kahapon. Habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang umiral sa Palawan at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya complete failure bilang Education Secretary gaya ng binabanggit ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang banat pa ng Vice Presidente, amoy alak umano si Pangulong Marcos nang makausap niya na mag-resign noong 1 taon kahit umaga pa lang noon. Sagot naman ng palasyo, mahirap maniwala sa madalas na source ng fake news. Saksi, si Van Mayrina. Hindi ako ang failure. Siguro ang failure is yung
10:30 pa lang ng umaga, amoy alak na. Ganito sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos. At ang insidente kung kailan daw niya yan naamoy, na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary noong June 19, 2024. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Idinitalye pa ng bise kung paano raw siya pinilit kumbinsihin noon ng Pangulo na manatili sa gabinete at inalok pa ng ibang pwesto para rito. Hiningi pa nga raw ang tulong niya para sa eleksyon 2025. Kaya ang tingin ng bise sa naging tono ng Pangulo. Hindi yun actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. Ang pagtawag ng palasyo na complete failure kay Duterte, sagot naman nila sa naunang banat ng bise na napag-iwanan ng estado ng edukasyon sa Pilipinas dahil sa mabagal na pagsabay ng bansa sa pagbabago. Si Palace Press Officer Claire Castro, hindi kumbinsido sa kwento ngayon ni VP Sara. Sa kanyang statement, sinabi ni Castro na mahirap raw paniwalaan ang mga kwento ng madalas nagiging source ng fake news. Lahat raw ng kwentong ito ay layong siraan ng Pangulo dahil nais siyang pababain ito sa pwesto para ang bise ang maging Pangulo, bagay na tinawag niyang makasariling hangarin. Ikinumpara rin ni Castro ang Pangulo na maaga raw gumigising para sa mga event at meeting. Di tulad anya ng iba na tanghali na akong gumising. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyo saksi. 15 nasawi sa mga airstrike sa Gaza City. Isang araw po yan matapos i-anunsyo ng Israeli military na nagsimula na ang mga pag-atake doon. At sa Italy naman, isang lalaki ang inaresto sa gitna ng sunog sa airport. Yan at iba pang balitang abroad. Ating saksihan. Nagtakbuhan ang mga tao palayo sa nasusunog na bahagi ng check-in area sa Malpensa Airport sa Milan, Italy. Nakunan sa video ang paggamit ng fire extinguisher pero hindi agad naapula ang apoy. Sa di kalayuan, makikitang hinahampas ng isang lalaki ang pader na may mga screen gamit ang isang bagay na mukhang martilyo. Maya-maya pa, kinumpronta at hinampas siya ng fire extinguisher kaya siya bumagsak at dumapa sa sahig. Tumulong din ng iba pa para mapigilang makaalis ang lalaki. Kinumpirma ng Lombardy Airports Association na may isang naaresto pero hindi pa malinaw kung ano ang ugat ng gulo. Walang naiulat na nasugatan. Sa Amerika, nakuna ng video na may sira ang bahagi ng pakpak ng isang eroplano habang lumilipad pa ito. Ayon sa local media, galing Orlando ang eroplano at ligtas namang nakalapag sa Austin, Texas. Kinukumpuni na raw ito at hindi muna babiyahe. Hinahampas naman ng malalakas na alon ang tabing dagat at iba pang istruktura sa Buxton, North Carolina. Umaabot na rin ang tubig dagat hanggang sa mga kalsada at inaanod pa ang mga buhangin. Isinailalim sa state of emergency ang North Carolina bilang paghahanda sa epekto ng Hurricane Erin. Nakataas din ang tropical storm at storm surge warning. Sa gitna ng madilim na gabi, tila kislap mula sa malayo ang natanaw mula sa Gaza. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw na ang pagsabog. Isang araw matapos i-anunsyo ng Israeli military na nagsimula na ang anay preliminary operations at ang unang stages ng pag-atake sa Gaza City. Pinaghahanda ang 60,000 reservists sa Israel. Kasama sa mga pinakahuling tinamaan ng Israeli airstrike ang kampo ng mga displaced na Palestino sa Deir al-Balah.
Nawasak at halos walang natira sa mga tent ng balikan ng mga residente. Marami sa kanila ang nagpapalipat-lipat sa paghahanap ng kaligtasan mula sa nagpapatuloy na mga pag-atake. Di bababa sa 10 ang nasawi sa pinakahuling pag-atake sa Deir al-Balah. Ayon sa mga medik doon, may 5 pang nasawi sa Khan Yunis. Sa gitna niyan, nagprotesta sa Gaza City ang mga Palestino. Bitbit ang kanilang mga panawagang itigil na ang sigalot at tuligsain ang patuloy na pag-display sa kanila. Kahapon ay nanawagan ng agarang ceasefire sa Gaza si United Nations Secretary General Antonio Gutierrez. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mainit na sinalubong ang NBA player na si Kyle Kuzma sa kanyang muling pagbisita sa Pilipinas. At may sorpresa pa para sa kanya ang mga residente ng tenement sa Santa Ana, Maynila. Saksi, si Martin Javier. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa tenement sa Santa Ana, Manila dahil balik bansa ang NBA player na si Kyle Kuzma sa kanyang ikalawang balik sa Pilipinas. Magandang umaga! Wow, this is amazing. Thank you guys all for being here. Nakibonding at nakisaya ang player ng Milwaukee Bucks sa isang komunidad sa Maynila. Nakasama niya ang ilang grupo ng guro, mag-aaral at miyembro ng kapulisan. Ang local government naghanda ng munting programa para i-welcome si Kyle. We are honored and grateful to the team who brought Kyle in our neighborhood. And it's an inspiration for the kids, no? Here in Manila and all over the country and all over the world. We're just grateful and happy. Pinakitaan rin ni Kuzma ang ilang batang manlalaro ng pangmalakasang basketball moves. Game rin siyang nagpa-picture sa kanyang fans at nagpa-unlock pa ng autograph signing. Napirmahan pa nga niya ang aking Kyle Kuzma jersey. Pero ang main event, ang reveal ng kanyang sariling mural sa tenement court. Ayon sa artist ng mural na si Maya, dream come true raw ang moment na ito. Matagal na pangarap ng tenement na makapagpapunta somehow ng NBA players dito. So we've started painting since 2018. Tapos after 7 years, ngayon lang natupad yung pangarap na yon. The inspiration of that being Kyle, being in Manila, and sharing the love for Kyle being here in Punta Santa Ana Tenement. Si Kyle, matindi ang pasasalamat sa kanyang Pinoy fans. What do you think of the Filipino basketball fans here? Unbelievable. This is an amazing event. I'm just happy to be here. Kyle, thank you. What do you think of the mural? I love it. It's so cool. It's my first mirror on the basketball court, so I'm just happy it's here. What do you think of your second time here in the Philippines? It's even better, even better. It's even better than last time. I love you guys. Keep working hard, dream big, and never give up. Mula sa tenement sa Santa Ana, Manila, ako si Martin Javier, ang inyong saksi. Big-time collab ang upcoming movie ni Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley. 3 bigating movie outfit ang magsasanib puwersa para sa kwentong magpapakilig sa mga fans. Narito ang showbiz saksi ni Orby Carampel. From Big Brother house to the Big Dome, and now another big collab is happening. Magsasama na rin sa big screen ang ex-PBB housemates na sina Dustin Yu, Bianca De Vera, and Will Ashley. Ang movie na Love You So Bad, collaboration of the country's 3 big movie outfits, ang GMA Pictures, Regal Entertainment at Star Cinema. Kami naman lahat sa bahay ni Kuya, yun yung dream namin paglabas, makapag-work kami together. But ngayon, 3 kami, super talagang natuloy yung manifestation. I've dreamed of this since I was a little girl, and I've waited for this moment for a very, very long time. So, grabe, parang sabi ko, shucks, to ba to? Kasi Lord, kung panaginip lang to, gisingin mo na ako. Sobrang na-excite ako kasi
Sobrang love ko talaga mag-shoot ng mga film and sobrang na-enjoy ko. And knowing na makasama ko sila Dustin, sila Bianca. Ididirect ni Rewind director May Cruz Alviar ang pelikula sa panulat ni Crystal Hazel San Miguel na siya ring sumulat ng blockbuster film na Hello, Love Again. Merong parang two sides. So who's gonna win? It's that tug of war na parang who's going to win. Beautiful love story, full of kilig, a lot of lessons, and of course, this will resonate to all. Magkaiba din yung kind of love na ititel din kasi namin. Excited na ang tatlo na i-duplicate ang kanilang chemistry sa big screen. Parang close to Will Ashley din yung character. Pero syempre, meron naman itong mga pagkakaiba sa Will Ashley at dito sa aking character. Parang medyo pako siya sa version ng Bianca bago pumasok ng PBB. So, we're gonna reopen some wounds, sabi ko. Babalikan natin. For sure, madaming dyan, misunderstood, lalo na sa generation ngayon. So, yan ang aking gagampanan. Magkakaroon na rin daw sila ng look test at magsisimula na rin mag-shoot very soon. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Arestado sa Laguna ang isang lalaki na nagbanta sa kanyang dating nobya na ikakalat ang mga pribado nilang video kung hindi siya makikipagkita. Saksi, si June Veneracion. Puwersahang pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ang kwarto ng isang motel sa San Pablo, Laguna. Sa loob ng banyo nito, inabutan ng target. Nasa kwarto ang kanyang dating kasintahan na napilitang makipagkita dahil sa pamba-blackmail ng suspect. Bago nito ay nagreklamo siya sa mga pulis kaya ikinasaang yung traffic operation. Ikaw ay inaaresto namin sa kasong grade coercion. Ayon sa investigasyon, nalaman po natin na nagkaroon po sila ng relasyon almost 2 years na po. And sa 2 years na yon ay naging abusive yung lalaki nag-abot na po sa punto na kahit ayaw ng babae ay pinipilit niya po. Nagdesisyon ang biktima na putulin ang kanilang relasyon, alang-alang sa kanyang pamilya. Pero pinagbantaan umano siya ng suspect na ipapakalat ang kanilang mga pribadong video kung di itutuloy ang pakikipagkita. Sasampahan ng suspect ng reklamong grave coercion, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Pinag-aaralan din kung pwedeng isampa ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect. Sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan, we must know our worth. Huwag po nating hayaan na abusuhin po tayo ng ibang tao. Huwag po kayo magdalawang isip na lumapit sa PNP Anti-Cybercrime Group or tumawag ng 911. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nabulabog ang pagkain ng dalawang content creator nang bumangga ang SUV sa kinakainan nilang restaurant sa Houston, Texas, sa Amerika. Nagtalsika ng mga basag na salamin at nahulog pa sa upuan ang isa sa kanila. Dinala sa ospital ang dalawa na nagtamo ng mga sugat. Wala namang ibang nadamay sa insidente at inaalam pa kung bakit na-disgrasya ang SUV. Nagliyab ang isang delivery truck sa North Luzon Expressway o NLEX sa bahagi ng Valenzuela City. Ang sa driver nito, papunta silang Pasig kagabi para maghatid ng frozen products. Pero habang nasa biyahe, napansin daw niyang umaapoy ang kanang bahagi ng truck, kaya agad raw niya itong itinabi sa gilid ng kalsada. Tinangka pa raw nila na buhusan ng tubig ang apoy pero wala silang magawa nang lumaki na ito. Walang nasaktan sa tatlong sakay ng truck. At inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Unti-unti na lumalapit ang low pressure area sa Luzon kung saan ito inaasahang dadaan o tatawid. Huli itong namataan sa layong 265 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang tsansa nitong maging bagyo. At maging bagyo man o hindi, magdudulot ng LPA ng masamang panahon. Magpapaulan din ang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng halos buong araw ang ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May matitinding ulan gaya ng sa Aurora, Isabela, Cordillera, Albay at Sorsogon. Maging handa po sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, umaga pa lang may tsansa na ng ulan sa ilang lungsod.
At posibleng maulit po yan sa hapon at gabi. Sa Visayas at Mindanao, umaga bukas may kalat-kalat na ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. At pagsapit ng hapon at gabi, mas marami nang uulanin. May malalakas na ulan kaya maging alerto po sa pagbaha. Bakasyon mode si David Licauco sa Siargao at nagbahagi siya ng ilang larawan gaya ng pagbabasketball na isa sa mga paboritong hobby ng aktor. All eyes din ang lahat sa picture ni David sa beach. At kahit nakabakasyon, hindi nawala ang pag-workout. Hindi rin pinalagpas ni David ang mag-food trip kasamang ilang kaibigan. Bago sa saksi, hinarang ng dalawang rubber boat na Pilipinas ang bangka ng China Coast Guard na nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre, ang Philippine Navy warship na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, na monitor nila ang dumaraming nakadeploy na sasakyang pandagat ng China sa paligid ng Bahura. Kabilang dyan ang 5 CCG vessel, 11 rigid hull inflatable boat at 9 na Chinese maritime militia vessels. Ang ilan po sa mga yan upgraded na may mounted weapons o may kagaraw na matataas na kalibre ng sandata. Namataan din ang isang rotary aircraft at isang unmanned aerial vehicle. Not just once, not just twice, kundi mahigit 50 beses nagkamit ang Lapu-Lapu City Dance Sport Team ng success. 55 ginto, 17 pilak at 5 tansong medalya ang naiuwi ng grupo mula sa Negeri Sembilan International Dance Sport Championship 2025 sa Malaysia. Binubuo ang pangkat ng 16 na mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan. At doble success din para sa ilang miyembro ng mga consistent honor student. Nagpasalamat din sila na nagkaroon sila ng libreng workshop sa pagtutulungan ng Australian Dance Sport Team at Lapu-Lapu City LGU. Abala ngayon ang grupo sa paghahanda para sa World Dance Sport Federation Cebu Open Championship ngayong weekend. At salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.